Meron silang sandbar doon na sobrang pino ng buhangin. Parang powdered milk. Powder milk. Powder milk. So 7:30 na, alas 10 oras na lang bago yung peak high tide. So alam namin yan kasi nag-check kami ng tide calendar. Saka mura dito. Ang binayaran lang namin for 3 days, 2 nights. Ay, sobrang ganda ng sunset dito kanina. Pulang-pula yung araw. Ay, na April 24 na. So, magka-camping na naman kami. Parang pangatlong camping na ata namin to. Hindi ko pa na-upload at na-edit yung unang dalawa. Pero kung napapanood nyo to, malamang na-upload ko na siya. So ngayon, hindi pa namin alam kung saan kami magka-camping. Baka magkalatagan Batangas na lang kami. For this episode, kami lang muna ang family. Susubukan namin na wala kaming kasama. And hindi pa namin alam kung saan kami mapapadpad ngayon. Pero may mga tinitignan na kaming campsite. So, nagpe-prepare na si Mrs. Ngayon ay hapon na pala, so good afternoon na pala. Kasi alauna na. So mga alas 2 kami aalis and medyo magtatagal kami sa campsite. Kaya okay lang na medyo madelay kami ng alis kasi sulit naman yung camping namin ngayon. Hindi na kami overnight campers. So ngayon lang ata kami magka-camping ng 3 days or more than 2 days, 1 night. And tingnan natin kung anong mangyayari, kung maganda ba kalalabasan. Sana maganda ang outcome ng ating camping ngayon kasi makukulit na yung ang mga anak namin eh. Yan, ang aming baon bigas. Okay na siguro yan. Kaya naman tayo umuwi ng maaga pag naubos na yung bigas natin. So ito yung mga gamit namin. Yung ibang gamit namin ay nandun na sa sasakyan. Ito lang ang aming dala ngayon. Bali may dala akong laptop kasi mag-work ako dun in case na kailanganin. Si weekdays pa lang ngayon, Thursday pa lang eh. Hindi natin masabi. Aming camera gears. Yan, bibinyagan na natin ngayon yung ating bagong dating na Osmo Action 5 Pro. Kumpara natin dito sa Action 3. Yan yung lagi namin ginagamit pag maliligo ng dagat. Ngayon na may Action 5 na kami, tignan natin. Nabili din sa wakas at ngayon ay magagamit na agad. 2 days ago lang ata ito nung dumating. Subukan agad natin siya. Sa aming baon na power banks, meron kaming 20,000 milliamperes pang ilaw. Meron kaming 100,000 milliamperes na extra pang cellphone, kung ano-ano man. Tapos kukunin ko pala yung aking power station. Ito. Yan, dahil natin sa baba. Yan. Full charge ba? Full charge. Ito alis na hindi full charge yung mga gamit natin. Check natin. Full charge ba? Full charge yan. Daddy, Ito. Full charge lahat. Daddy, help me. Hello, Daddy. I think ocean. Hello, Vlog. Hello, Vlog. Hello, Vlog. And me, Ariella. Thank you. A swimming ocean. Sabi! Happy! Ito muna tayo sa garahe. Ilalagay na natin yung mga gamit natin dun, mga camping goodies natin. Ayusin muna natin yung sasakyan. So, kunin ko muna yung gamit natin doon sa bahay. Iniwan ko muna dito yung sasakyan sa tabi ng kalsada saglit. Kasi daming nakaparking na naman dito eh. Hindi tayo sasampalan tayo ng gamit, mabilisan lang. Daming hahakutin eh.
Okay, so dito na kami ngayon sa sasakyan at papunta na kami ngayon ng Calatagan. Tapos may kinontak na kami na beach resort or camping site na pwede namin stayhan. So let's go na. Ayan, ilang araw kaya kami aabutin doon. Pag hindi na kaya bukas, uwi na. Pag hindi na kaya bukas, uwi na kami. Pero susubukan namin na maabot ng at least 3 days, 2 nights. So let's go na. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our. So ang ETA pa namin sa Calatagan ay 6:45 PM pa, almost 7 PM. Gabi na kami makakapag-set up ng aming tent. Smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, we are dreamers of the shore. Now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Ooh, wait for our home to show on the horizon soon. Bili muna tayo ng mineral kasi natapon yung tubig natin sa likod. Buti may 7-Eleven dito. Tapon yung laman. We just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. Ooh, sure. Okay, so dito na kami ngayon sa Kaisip Butyong Beach House. Ayan. So ang nangyari, hindi kami beachfront kasi dahil palang nakabook daw ng Sabado hanggang Linggo. So dito kami papesto sa medyo unahan lang naman ng konti. Pero tanaw pa rin yung dagat. Malapit lang sa dagat. Parang 10 steps away lang. So set up muna kami and Mga bata ayan, ito man. mga bata dito muna sa sasakyan. Let's go. Lapit na kami matapos mag-set up. So i-set up ko muna yung aking Starlink. Sobrang dali lang i-set up ng Starlink. So nandito lahat ng aming electronics. Starlink sa ilalim. Firmware natin. Starlink. Ayan. Meron akong special cable para rekta na siya sa DC power supply. Ito natin. Ito. Lapit lang siya dito. Lapag lang natin. Make sure lang na may access siya sa langit. Open natin. Just turn on yung DC. Ayan, okay. At umilaw na to. Ayan. Tayo na lang natin yan. Magkaka-internet na tayo maya maya. Ayan, so may internet na tayo. Starlink. Check na natin. 110 100 Mbps. Pwede na mag-work. Yan. So it's dinner time na. Ang ulam namin ngayon, Andoks tsaka Jollibee chicken. So lilipat kami dyan.
sa puno. Para mas malapit sa dagat kasi umalis na yung nandyan. Day tour lang pala sila. Lipat mode, evacuate. Yan, so kakain na kami. Ayun na. Andox. Diba may burger si Atreus? Yung itim na yan, dagat na yan. So, mas napaganda yung pwesto namin. Hello? Kena? Sit down. Sit down. Yan, so kanina natapon yung tubig namin. Kaya ayan yung basang-basa. Basang-basa yung ating sasakyan. So, sampay muna natin to sa taas ng sasakyan para bukas mainitan, matuyo. Bukas buksan din natin tong sasakyan para matuyo din yan. Ayun, basang basa, tapunan ng tubig, kalahating galon. Dungis mo look, oh. Dungis. Yata kita brown na yung damit mo. White yan eh. White yan kanina. Superman? Superman? Hindi yan si Superman, si Super Dirty yan. Super dirty. No, super dirty. Super dirty man. Is it dirty now? Ha? Clean? Yan, so good morning vlog muna tayo. Good morning pala. Umaga na kami dito sa campsite. Sobrang aga pa. 5:30 pa lang ng umaga. So, natapos ko yung trabaho ko kagabi. Kanina na palang alauna. 5:30 gising na ako. Kasi si Kuya Kratos nagdadaldal na sa loob ng tent. Eh tabi-tabi yung tent dito. Nilayo ko muna siya. Kasi mapubulabog yung mga ibang campers. Hindi pa naman yan makatiis pag hindi nagdadaldal. Lumayo muna kami dito sa cottage. May parang maliit na cottage dito sa malayo. So ayun yung sasakyan namin. Ayun. Kaya Tris, nag-iiyak din kagabi. Kasi naiinitan. Little 1 years old. Ito ang dami bubuyog. So malamig naman dito sa campsite. Pero kailangan mo pa rin ng hangin para mag-circulate yung lamig sa loob ng tent. Yung ibang mga katabi namin, wala silang dalang electric fan. Init na init sila kagabi. Tapos yung tent nila mga kulog pa, hindi pa nila binuksan. Kami open yung tent namin, pero 4 kami sa loob. Kaya kailangan pa rin namin ng electric fan. Kahit summer, malamig naman siya. Malamig yung hangin pag nasa labas ka ng tent. Pero pag nasa loob ka, kailangan mo ng electric fan. Based sa tide forecast, alas 9 ang high tide ngayon, alas 9 ng umaga. Sakto lang yung dating namin kagabi, nakapagpahinga. Tapos ngayon umaga, liligo na, malapit na mag high tide, alas 6 na. So in 3 hours, peak high tide na. Sakto lang, hindi masyadong kainitan, hindi rin tanghaling tapat. Alright, let's go. Boat. Good morning. The boat. The swimming. Let's go na, let's eat mango pie. Dali, dali ka, tandi.
Galing naman yan. Breakfast muna. Kain muna si kuya ng kanyang paboritong mango pie. So yung dinrive-thru namin kagabi na manok, hindi pa namin nakain kagabi kasi yung inain namin yung andoks pala. Kaya ngayon namin kakainin yung Sorry. fried chicken. Mamaya pala, lunch. Breakfast muna ng coffee. Coffee and spaghetti ni Tito Dico. Say thank you, Tito. Thank you, Tito. Wow, galing naman yan. Nagpalagay na, nagpapalit na ng damit. Do you want to swim? Yes. Are you sure? Okay. So 7:30 na, alas 10 oras na lang bago yung peak high tide. So alam namin yan kasi nag-check kami ng tide calendar. So kung di nyo pa napapanood yung video namin regarding doon, check nyo dyan sa link. Lalabas yan dyan. Dito, sa taas. Lalabas yan dito. So dati dinadala ko pa tong Osmo Action sa dagat. Nalagay ko sa gilid para pang timelapse namin. So ngayon hindi ko na siya dadalhin kasi dalawa na yung action camera natin. Swimming. You want to swim na? Are you sure? Yes, 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 yes. Baby. Ganda dito. Tingin yung buhangin. Ganda dito, yung buhangin, pino, sobrang pino. Parang ano, parang powdered milk. Powder milk. Powder milk. Banlaw na. Are you happy? Yes. Juice. Yan, okay, so nakaligo na kami, nakapagbanlaw na. Sulog na mga bata, sulog na rin kami. So, prepare muna kami ng lunch. Nag-prepare na pala si Miss kanina ba nagbabalong kami. So, nagsaing na siya. Yung mga bata, nagmumukbang na ng nuggets. Yung tira nilang nuggets kagabi. Pahinga muna saglit, then lunch na. Naka-ready naman na kasi yung in-order namin kagabi nung nag-drive-thru kami sa Jollibee na chicken. Hindi pa namin kinain kasi ay andoks pa rin yung kinain namin kagabi. Tapos kanina, kinain namin ng almusal yung binigay ni Tico, ni Tito Rainiel na spaghetti saka mango pie. So ngayon, ubusin namin yung chicken ng Jollibee. Hindi hassle pag kami lang kasi puro ready to eat na yung foods namin eh. Kaso lang, pag marami kami naman, pag kasama naman lahat, mas masaya naman yun kasi kompleto, maraming kakwentuhan. Pero ngayon kami muna kasi Thursday ang alis namin, syempre may mga pasok sila, something new. Maganda dito sa Calatagan. Meron silang sandbar doon na sobrang pino ng buhangin, parang powdered milk. Saka mura dito. Ang binayaran lang namin for 3 days 2 nights ay 1,000 lang.
So libre yung dalawang bata. Bali ang tig 500 kami, 250 per night. So tig 500 kami ni Mrs. Dalawang bata libre, so 1,000 lang. Kaya lang dito kahit weekdays maraming halos come and go yung tao. Kung may nag-book ngayon, alis bukas, may darating na naman na pamalit agad. Kasi nga, yung campsite nila, hindi sugapa. Alam mo yung pares ng ibang campsite na may binayaran ka ng entrance, may binayaran ka pang tent pitching, may binayaran ka pang car camping. Tapos pag naghamok ka, may bayad pa rin. Kaya yun yung iniiwasan ko mga campsite. Tsaka dito tahimik, kahit maraming tao. Sobrang tahimik. Pag gabi, nire-respeto nila yung ibang campers. So, nakakatuwa. Maganda dito. Na-maintain ng ayos. Yun. Konting feedback lang. Babalik ba kami dito? Pwede. Maganda yung venue eh. Mapuno, malilim. Tapos, mahangin. Kahit terik na terik yung araw, hindi irritable yung init. So, yun lang. Kain muna tayo guys. Ayan. So, bigyan ko kayo ng sneak peek sa aking mini workbench. Dito kami nagka-charge ng electric fan at cellphone. 100,000 milliamperes. So, maganda to. Pero may something tong power supply na to na hindi ko talaga magustuhan. At sabihin ko na lang yung susunod. Pero 100,000 milliamperes yan. Kung mapapansin nyo, yan nakapag-charge na kami ng ilang electric fan, cellphone, saka ito nagka-charge pa ako. Kagabi pa. Hanggang bukas pa kami dito, malamang to hindi pa to malolobat. 77% pa rin siya. 22 watts fast charging, isang oras, 1.5 hour puno na yung isang 5,000 amps na cellphone. Tapos dito naman kami ka-charge ng power bank. Ayan, tapos dito namin sinasaksak yung isang electric fan namin. So dito ko nagkasaksak ng laptop saka ng aking Starlink. Doon yung Starlink. Doon. Yung Starlink ko, usually nakakonect lang siya dito direct sa DC in. Yun yung ginagamit kong power cable niya, kaso lang maikli. Napapailaliman kami ng puno, kaya hindi ko siya magamit. Kailangan kong ilayo yung aking Starlink. So ginamit ko yung original cable niya, power brick, mahaba yung wire. So since pinubuksan ko naman yung inverter nito, yung inverter nito ay kumakain din ng kuryente. So as much as possible, ayoko sanang buksan yung inverter. Pero since magcha-charge naman ako ng laptop, so kailangan ko siyang buksan. Kaya ginamit ko na lang din tong kanyang AC power supply. Hapon na ngayon, parang alas 2 na. And meron pa rin siyang 70%. So kagabi pa namin siya ginagamit ko sa Starlink para sa internet namin kasi mahina ang smart dito sa Kalatagan. Sulit naman siya. Wala akong regrets dito sa binili ko na to. Ang pinaka main issue lang na hindi ko nagustuhan sa kanya ay yung kanyang USB Type-C na power delivery, 18 watts lang. So hindi ko pwedeng erekta yung Starlink ko dito. Aside from that, wala akong ibang issue dito sa Thunderbox na to. Matagal na to sa akin, more than 6 months na ata, and sobrang sulit nito. Nadala ko na sa Mindanao, nadala ko na sa Cebu. Sa Starlink Mini lang, inaabot ko ng halos 2 araw bago nalobat. Kaya sobrang quality talaga nito. Dahil dito, kaya ako magbukas ng 2 laptop ng sabay na hindi ako namang problema na kakapusin ako sa kuryente. Most likely hanggang bukas pa yan. Gamit na gamit pa namin. Ice cream yummy! I feel good. Ice cream yummy! I feel good. Ice cream yummy, ice cream good. I feel yummy. I feel good. Ang galing naman niya. Ice cream yummy! I feel good. Parang may bigote na ka. Parang may bigote, loko. Yummy! Kain daw muna ako ng bread, cheese whiz bread. Pirma natin yung drone. Ito yung drone natin. Lagi nyo nakikita yung mga drone shot namin.
This is DJI na Mini 4 Pro. So kung nagagandahan kayo sa mga drone footage namin, ito yung dahilanan. Siyempre malapit din yung editor kasi magaling mag color grade. Okay, so second night na namin dito. Pagpalipad ng drone and dinner time na. Dinner time. Dinner time, yes. Hihinak. Ay, gutom na. Dinner time. Wash your hands. Ito ang aming almusal ngayong gabi. And Spanish sardines para sa mga adult. Hotdog and egg para sa mga bata. And Dinner time. bahaw na kanin. Kaninang tanghali. Are you hungry? Yes. What do you want to eat? What is superhero? What do you want to eat? Hotdog. Huh? Hotdog. Hotdog or egg? Hotdog. Hotdog ha? Are you sure ha? Egg. Egg, ano ba talaga? Egg or hotdog? Egg. Okay. Ikaw, what do you want? Hotdog or egg? Hotdog. Egg or hotdog? Hotdog. Galing naman yan. Sure na sure. Hotdog ang gusto. Sobrang ganda ng sunset dito kanina. Pulang-pula yung araw. Pero, di nakapag-picture pero meron naman akong meron akong time-lapse. Kain naman tayo dinner. Dinner time. Kuya namin, gutom na. Nauna lang kumain ng itlog. I will do that. So, nakakain na kami. Tulog na rin yung mga bata. Nabihisan na. Napunasan. Para hindi malagkit kasi sobrang init ngayon. Ngayong gabi, ayan o, pawis ako. Unlike kagabi na medyo malamig kahit walang hangin. Ngayon talagang masalimuot ang mga pangyayari. Mabuti marami kami dalang electric fan. Pero mainit talaga ngayon. Tapos maraming mga gamo-gamo. Kagabi 8 PM pa lang tahimik na eh. Ngayon medyo masigla ang campsite. Maraming mga bagong dating. Siguro kasi nga Sabado na bukas, Biyernes ngayon. Hindi na siya naging campsite aura. Kahapon campsite aura siya, ngayon parang public beach resort na ang nangyari. Hindi naman masyadong maingay. Pero may mga nag-bonfire kanina. May mga nagbibidyoke na. Pero hindi dito sa kabilang campsite. Pero syempre open area, naririnig. Nothing out of the ordinary. So nakapag-work na rin ako ngayon saglit.
At ready na rin magpahinga. Mukhang ubos lahat ng battery namin ngayon kasi bukas lahat ng electric fan. Buti na lang, lima ang aming mini fan na dala. Mga USB powered na electric fan. So, kahit malamig or mainit ang panahon, lagi talaga namin dala yan. Kasi may mga bata kami para hindi sila mainitan. Matutulog na rin kami maya maya para bukas. May lakas kami para maglinis kasi maghahakot na naman ng mga gamit, ligpit, and uwi na. So wala naman masyadong problema kasi hindi naman kami nag-top load ngayon. Hindi kami gumamit ng roof rack kasi isang pamilya lang kami. So tiniklop namin yung third row. Ayun doon lahat ng mga dala namin. Saka hindi mainit kasi may puno. May puno dito sa ibabaw. So walang problema, hindi masyadong hassle. So pag swimming ngayong gabi, ang dami pa nagsiswimming eh. Kasi mainit. Yung mga nagsiswimming pa. Kasi hindi ka naman malulunod dito eh. Pagod ka na maglakad sa malayo. Ang layo na lang nilakad mo, namatay ka na sa pagod pero hindi ka naman sa lunod. Kasi yung layo na nilakbay mo, hanggang tuhod pa rin yung tubig. Pero yun ang maganda kasi child friendly. Yun naman ang gusto namin talaga. Kasi may mga bata kami. Saka yung beach resort nila dito, may sandbar na sobrang pino ng buhangin. Quality. Bukas after namin mag-breakfast, ligpit muna bago maligo. After maligo, bihis na lang and sibat na. 2 PM ang out namin bukas. So ito yung first time na nag-camping kami as family na kami lang. Wala kaming kasamang iba. Tapos kanina, nag-ice cream pala kami kanina. 3 corneto, 250. 250 ba? Ay, 255. 255. So pumapatak yun na 85 pesos isa. Eh wala naman tayong choice kasi andito tayo sa beach resort. Wala naman iba nagtitinda dito. Tunaw pa yung ice cream. Pero okay lang din. Kasi nakakapagod din naman maglako ng ice cream sa bilad na init ng araw eh. So kung magka-camping pala kayo dito, weekdays pa rin ang magandang setup. Kasi ngayon ay Biyernes and medyo dumadami na talaga yung tao. Kaya kung gusto niyo ng peaceful, quiet camping experience, weekdays talaga. Pero maganda talaga itong lugar na to. Wala akong masabi kasi malinis yung CR nila. Marami silang CR so hindi naman kami nakikipag-agawan sa CR. And maya may naglilinis. Itong pwesto namin, kahit nandito pa kami, nililinis na nila. Sobrang proactive yung mga caretaker dito. Saka maliban dun sa maganda yung tanawin, maganda yung beach, mabait yung mga caretakers, malinis yung lugar, may CR, maraming tubig. Wala kang mapupulaan dito sa campsite na to. May noise curfew sila na 8 PM. O kaso lang, yung mga katabing establishments, may videoke sila. So, kahit tahimik dito, nadadamay pa rin sa ingay. Pero goods lang. Ang mahalaga, mura ang camping fee. Tapos, malinis, maayos, at lahat ng amenities kompleto. 1,000 lang binayaran namin for 3 days, 2 nights. Imagine mo yun. Per head lang bayad. Tig 250 kami ni Mrs. per day. Yung mga anak ko, libre. Imagine mo yun, 1K for 3 days, 2 nights. Tapos, kompleto amenities. Panalong-panalo talaga dito. Dalawa yung anak ko, libre. Sa iba kasi may bayad na eh. May tindahan din, may malapit din na tindahan. So, nakabili kami ng yelo kanina. May mga silog sila, may silog meals. Kompleto. Good morning. We're here. We're here now. We're here. Yes. We're here. Ayan, so good morning vlog muna tayo. Saturday na ngayon, mamayang hapon uwi na kami. And maganda naman yung gabi namin. Ako medyo straight naman yung tulog ko kasi 10 PM tulog na ako. And Hi guys. After you. come on. Outside. Swimming in the ocean? You want to swim in the ocean? Do you want to swim? No. Bakit? It's morning na. Morning na. Yes. Let's go swimming later. Good morning, Kuya. Good morning. Yan, so balik tayo.
Di ba sobrang init kagabi, pagdating ng madaling araw, humangin na naman, lumabig na naman yung klima. So, komportable yung tulog namin kagabi. And breakfast time na, magluluto na si Mrs. Magsasangag lang ata ng kanin. Tapos, mga frozen foods namin dyan, preplutuhin na rin. Yan na, kalat agad ng buhangin. Mahangin oh. Sarap ang hangin. Malamig. Yan pala yung itlog namin, puro tigda dalawa yung dilaw. Sabaw. Pang-apat na yan oh. Papa time. Fried egg and ham, tea at kape. Yan ang aming breakfast. Yan, so tapos na kami kumain ng ham silog, ang aming almusal pala. So magsisimula na kami magligpit para mamaya after namin maligo ng dagat, babanlaw, tapos bihis na lang, sabay alis na. So marami-rami pa kaming liligpitin. Kaya magsimula na tayo magligpit ngayon. Let's go! Galing naman yan. This one. So 9:30 na ata, so peak high na ulit ng dagat, pwede na ulit maligo. Let's go. So nandun yung sandbar na pinuntahan namin kahapon, ganda dun, sobrang pino ng buhangin. So dito na lang muna kami maliligo sa tapat kasi uwi na rin naman kami mamaya, kasi swimmingin ko lang yung mga bata. Yan, so iwan ko muna sila dyan kasi magbabanlaw na ako. Okay, so tapos na ako magbanlaw and nandun na sila sa CR.
hinakot na rin namin yung mga gamit. So, diretso na ako dun sa CR. Doon ko na ipapark sa tapat yung sasakyan para pagkatapos sila magbanlaw. Pasok na sila dito tapos sibat na kami. Yung pala maganda eh. Bago pa kayo maligo, pag magkakamping kayo, magligpit na kayo. Para after ng swimming, bihis na lang tapos sibat na. So, hindi na kayo mapapagod after. Pagod na kasi kayo maligo, tapos mapapagod pa kayo lalo magligpit. At least yan, refresh. Tapos diretso sibat. Punta ko muna sila dun sa CR para diretso na sila dito. Yun, so dito na ako sa tapat ng CR, waiting na lang matapos yung mag-iin ako na maligo para makasibat na kami. Init sa labas, grabe. Nandito na mga bata makukulit, pakapagbanlaw na. Si mami na lang ang hinihintay kasi naliligo pa. Babay sand na tayo. Yes. Are you happy? Yes. Are you sure? Yes. Galing naman yan. Balik tayo next time. Yes. Swimming ulit tayo dito. Yes. Okay. No. Ayaw mo na mag-swimming? I want house. You want house na? Yes. Balik na lang tayo dito next time ha, okay? Go to house? Go to house na tayo, yes. Yun, so pauwi na kami. Kami ay pauwi na dahil sunog na. Pwede lang magpahinga sa bahay. Pero pwede pa tayo sana maghanggang bukas, no? Kaso wala na tayong foods eh. 104 kilometers away from home. So 3 hours ang biyahe natin. Medyo matagal-tagal pa. Pero hindi naman tayo nagmamadali kasi wala naman tayong lakad. Bagsak na yung una naming kalahok. Tulog agad. Kakaalis pa lang. May nadaan na kaming bilihan ng Rodelias at bumili kami ng fish crackers. Yema cake, favorite ni Riri. Saka Choco Brown. Yun. So, nandito na kami sa bahay. Sobrang pagod kasi dami namin hinakot mula dun sa garahe. Yung mga gamit namin dito sa bahay. So, dito na siguro namin tatapusin yung vlog. Bago pala kami umuwi, dumaan muna kami ng Southwoods Mall para kumain ng hapunan kasi di na namin kaya mag-asikaso dito eh. Sobrang pagod na rin. Tingnan, sulog na sulog yung balat ko. Sina akong So, yun lang. Plug it out.